Mga kapuso, sunod-sunod na ang mga napapabalitang naaaresto. Pero marami pa rin ang pinaghahanap ng batas. 8 individual pa ang may nakabinbing arrest warrant sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kabilang na nga dyan si dating Representative Zaldico. Sa kaso naman ng human trafficking, pinaghahanap na rin si Cassandra Ong at handa umanong magbigay ng 1 milyong pabuya ang Department of Justice sa makapagbibigay ng credible at actionable na impormasyong tungkol sa kinaroroonan niya. At si Harry Roque naman na wala ngayon sa bansa, napabalitaang naaresto raw pero ito nga ay kanyang itinanggi. Pag-usapan natin yan, Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, ang daming pinaghahanap ng batas. Ang iba may milyong reward pa. Ano po bang sinasabi ng batas tungkol dito? Kapag po ba nakita namin ang mga taong to, pwede po ba namin arestuhin? Pwede bang isumbong? Kanino? Paano? Well, unang-una, kung makita ninyo ang isang tao na sigurado kayo ay na-issuehan na ng arrest warrant and in fact may pabuya pa nga at interesado kayo sa pabuya na yan, paano ba dapat arestuhin yan? Pwede bang mag-citizen's arrest bago makatakas para din masiguro ang pabuya? Sa ilalim po ng rules of court, pinahihintulutan naman ang citizen's arrest, pero sa palagay ko, hindi kayo papasok sa mga grounds para magpagsagawa ng isang citizen's arrest. Ano ba ang mga grounds na to? Una, ito yung tinatawag nating caught in the act o yung in flagrante delicto. Kung isang tao ay makita ninyo at maaaktuhan habang gumagawa ng isang krimen, itong merong mga warrant of arrest, matagal na pong nagawa ang mga krimen nila. Hindi naman kasulukuyang ginagawa. Kapag sinasabing caught in the act, nakikita ninyong nagnanakaw halimbawa, sa harap ninyo, yan ang classic in flagrante delicto at maaaring hulihin dun mismo. Pangalawang ground, ang tinatawag nating hot pursuit. Ito ay kung naganap pa lamang at krimen at sigurado kayo ng isang partikular na tao ang may sala. Pero ang requirement dito ay kagagawa pa lamang ng krimen. Sabi ng Korte Suprema, immediacy and freshness. Mahaba na ang ilang oras ang ibibilang at hindi araw o buwan. Hindi tulad sa mga kaso nga na kinakasangkutan ng mga persons of interest natin. Pangatlong ground, escapee, ito yung mga takas o pumuga sa kulungan. Hindi naman mga escapee o fugitive from justice ang mga pinag-uusapan natin. Aarestuhin pa lang nga, di ba? So mukhang walang ground para makapag-citizen's arrest kayo. Even then, hindi ko masyadong mai-recommenda ang isang citizen's arrest kung meron mang ground. Pinakamabuti, tumawag sa mga kinauukulan para sila ang mag-effect ng arrest. Huwag ninyong lalapitan o kukomprontahin ang suspect. Ang taong may warrant of arrest, malamang armado, desperado, o mainit ang ulo, kaya keep your distance. Pero tandaan at ibigay sa pulis ang mga importanteng detalye. Pinaka-importante ay ang lokasyon o kung saan niyo siya nakita. Ano ba ang appearance o ang itsura? Ano ang suot? May mga kasama ba? Sumakay ba sa kotse? Ano ang kulay, make, model at plate number ng sasakyan? Anong direksyon papunta? Ito ang mga detalye na kailangan ninyong ibigay. Dapat ay nasa sapat na distansya kayo para hindi kayo posibleng masaktan ng suspect. Kung interesado kayo sa pabuya, tiyakin muna kung anong ahensya ang nag-offer ng reward at doon kayo mag-report. Maaari kayo magpunta sa pinakamalapit na police station o sa PNP headquarters. Maaari ding tumawag sa PNP hotline na 117. Yung mga regional offices, meron po silang dedicated lines katulad sa NCR na pwede niyong tawagan. Pwede din mag-report sa NBI. Usually, ang unit na nakagawa ng arrest, ang gagawa ng report kung dun sa tip ninyo. At sila ang magiging susi kung naaresto ang suspect para kayo ang makapag-claim ng reward. So medyo fa-follow up nyo ng konti. Of course, dadaan pa yan sa proseso at review para siguraduhin na ito ay legit, tama at hindi modus lamang. Pero reward or no reward, dapat ay gawin natin ang ating mga duty bilang mga citizens para naman makulong na ang mga dapat makulong. Diba? Matagal na. Huwag na nating patagalin pa. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip
Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.